Ang karanasang matutunghayan nyo ngayon ay aking naranasan taong 1992 sa isang baryo na matatagpuan sa Masbate. Sa mga panahong ito, ako ay nasa 22 anyos pa lamang. Bading ako at marami akong racket noon para magkapera. Pero nung time na to ay nagbebenta ako ng mga gamot at ibang mga pamahin na kinukuha ng aking kaibigan sa isang supplier. At kami ang nagbebenta sa mga barabarangay. Marami akong napuntahan na sakop ng Batangas. Pero hindi lahat ng kanilang mga baryo ay aking napasukan. May isang pagkakataon na tumungo ako sa isang bayan na hindi ko pa napupuntahan. At sabi naman ng kaibigan ko na tawagin natin sa pangalang Maria ay minsan na rin niyang napasukan iyon. At marami naman daw ang kanyang nabentahan. Alas 7 pa lang ng umaga ay bumiyahe na ako papunta doon. At matapos ang mahigit isang oras na biyahe ay nakarating ako. Sa bayan pa lang ay meron ng bumibili sa akin. At karamihan sa mga ito ay driver at kargador. Ito kasing pamahid na aking binebenta ay para talaga sa pananakit ng katawan. At maganda itong gamitin tuwing gabi bago matulog. Hindi man ito kasing sikat ng ibang tatak, subalit masasabi ko na epektibo at makakatulog ka ng maayos. Bandang alas 10 ng umaga ay nagsimula na akong maglakad patungo sa mga baryo. At ayon naman sa mga pinagtanungan ko, kailangan kong sumakay ng motor kung pupunta ako sa bawat baryo. Pero nang dahil matipid at matyaga akong tao, lalakarin ko na lamang. Sanay na rin naman ako sa lakaran. Nang marating ko itong pinakaunang baryo, ay walang bumili. Kaya naman naglakad ako patungo sa ikalawang baryo. At pagkarating ko doon ay may 4 na katawang bumili sa aking mga pamahin. At pagkarating ko naman sa pangatlong baryo, ay napagpasyan kong magpahinga muna sa isang tindahan para kumain ng tanghalian. Nagbabaon na po ako ng pagkain nang sa ganon ay hindi na ako bibili pa. Isa nga pong soft drinks. Masarap ang ulam ko ngayon. Tuyo. Oo naman, masarap yan. Lalo na kapag nagtitipid ka. Bukang alam niyo po ah. Kain po tayo. O sige, maraming salamat. Mamaya na ako. Ito namang mama na tindero ay tawagin natin sa pangalang Mang Lando. Taga saan ka? Naku, malayo pa po ang bayan namin mula dito. Mahigit 1 oras ang biyahe. Sinabi ko naman ang pangalan ng aming bayan at agad naman siyang napailing. Naku, napakalayo. Meron akong babanggitin na baryo. Huwag na huwag mo itong pasukan ha. Kapag meron silang ialok na pagkain, huwag na huwag mong tanggapin. Bakit naman po? Siguradong gutom na ako pag nakarating ako doon. Makinig ka sa akin. Dayo ka lang dito. Ako dito na tumanda. O sige po, anong baryo? At agad naman niyang sinabi ang pangalan ng baryo na ito. Ang problema nga lang ay hindi ko alam kung pangilan o saan ito matatagpuan. Pero ang sabi niya, bago ako pumasok sa isang baryo, ay magtanong muna ako sa aking makakasalubong. Tinandaan ko naman ang kanyang habilin. Pagkatapos ko naman kumain, Sir Chris, ay agad naman ako nagpaalam sa kanya. Mang Lando, maraming salamat po at hindi niyo po ako pinaalis dito. Aalis na po ako at hindi ko alam kung kailan ako babalik dito. Sige lang, mag-iingat ka. Huwag na huwag mong kakalimutan ang aking mga habilin. O sige na. Sige po, maraming salamat po Mang Lando. Nagpatuloy naman ako sa aking paglalakad at matapos kong pasukin ang 4 na baryo, ay nagpahinga ulit ako sa isang tindahan. Sa mga sandaling ito, yung tendero ng tindahan na ito ay masama kung tumitig sa akin.
Hindi katulad ni Mang Lando na mabait at mabilis kausapin. Magandang hapon po. Meron po ba kayong maiinom dyan? At magkano po? Meron. Eto. At agad ko namang kinuha at ininom. Ano pong pangalan ng susunod na baryo? Sinabi naman niya at sabi ko, hindi naman ito ang baryo na sinasabi sa akin ni Mang Lando. Pagkatapos ko namang uminom ng tubig, ay agad na akong pumasok sa baryo na ito at nagsimulang magbenta. Naglalakad pa lamang ako ay nakakaramdam na ako ng tensyon at nakakarinig ng mga kakaibang tunog ng ibon. Hindi ko alam kung bakit ako kinikilabutan. Kakaiba rin ang simoy ng hangin na animoy umuulan sa mga sandaling ito. Napakalamig at hindi pangkaraniwan. Wala naman akong masyadong nakikitang mga bahay nang dahil yung bawat gilid na aking dinadaanan ay mga nagtataasang talahim. At sabi ko naman sa isip ko ay magpapatuloy lamang ako hanggang malampasan ko ang talahiban na ito. Baka sakaling merong kabahayan sa dulo. Hindi pa man ako nangangalahati ay nakarinig na ako ng isang tunog ng baboy sa likod ng mga talahim. Binilisan ko ang aking paglalakad sapagkat alam ko na hindi ito pangkaraniwang baboy. Lalo pa't parang sinusundan niya ako. Sa di kalayuan naman ay meron akong natanaw na isang bahay at sa likod nito ay isang malawak na palayan. Napansin ko naman na palakas ng palakas ang tunog ng baboy na ito na para bang umaangil kaya naman tumakbo na ako papunta sa bahay na iyon. At nang makarating ako ay agad akong nakita ng isang matandang lalaki mula sa kanyang bintana. Tumayo ito at nagtataka kung ano ang nangyayari sa akin. Tay, pwede po ba akong pumasok? Pwede po ba kayong makausap? Anong nangyari sa iyo? Halika dito, pasok ka. Tay, nung papasok pa lang ako dito, meron pa akong nadidinig na baboy sa likod ng mga talahib na yan. Parang sinusundan po ako. Diyos ko, normal ba yan? Agad namang sumenyas ang matanda na tumahimik at hinaan ang aking boses nang sa ganoon ay walang makakarinig sa amin. Anong ginagawa mo dito sa bar na ito? Wag na wag ka nang bumalik dito. Wag na wag kang maniniwala sa mga sasabihin nila sa'yo dito. Umalis ka na. Bakit po tay? Anong problema? Kinikilabutan na po ako ngayon. Wala bang nagbigay sa'yo ng babala? Meron po. Pero hindi ko lang alam kung ano ang pangalan ng baryo na kanyang tinutukoy. Pero binigyan niya ako ng babala patungkol sa isang baryo na wag ko daw pasukan. Anong baryo po ba ito? Nang banggitin ng matanda ang pangalan ng baryo na ito, ay dito na ako napaatras sapagkat ito ang baryo na tinutukoy sa akin ni Mang Lando. Kinilabutan ako at agad na nilamon ng takot. Hindi ko po alam na ito na palang baryo na yon. Nagtanong naman po ako sa tindero ng tindahan na malapit lang dito kung anong pangalan ng baryo na ito. Sinabi naman niya pero hindi ito yung sinasabi niyong baryo. Naku, wag na wag kang maniniwala sa kanya sapagkat isa rin siya sa kanila. Ano? Ano pong ibig mong sabihin? Basta, umalis ka na dito ngayon din. Dali na. Napagtanto ko naman Sir Chris, nanilin lang ako ng tindero na huling pinagtanungan ko. Pwede niyo ba akong ihatid sa bukana? Pakiusap po. O sige, tara na. Naglakad kami patungo sa bukana. Subalit wala na akong nadidinig na tunog ng baboy sa likod ng mga talahim. Tahimik ang paligid at walang anumang ingay. Kaya naman nagtataka na ako sa mga sandaling ito kung ano ang meron sa baryo.
At nang marating ko ang bukana, ay agad namang nagpaalam sa akin ang matanda at nagsabing, "Huwag na huwag ka nang bumalik dito kahit kailan. Tandaan mo yan." At agad siyang bumalik sa kanyang bahay. Agad po akong lumayo sa baryo na iyon at hindi na nagpatuloy sapagkat malapit na rin pumatak ang hapon. At nang madaanan ko ulit ang baryo nila Mang Lando, ay agad ko siyang nilapitan. Kinuwento ko sa kanya ang mga nangyari. Dito ko lang nalaman na sa baryo pala na kanyang tinutukoy ay may isang angka na nakatira doon at lahat daw sila ay mga aswang at mapanlinlang. Isa na dito ang tinderong pinagtanungan ko bago ako makapasok sa baryo na iyon. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad naman akong umuwi sa aming bayan. At kahit kailan, hindi na ako bumalik pa sa baryo na iyon. Itong karanasang matutungay nyo ay nangyari taong 1987 sa isang baryo na matatagpuan sa Masbate. Itago nyo ako sa pangalang Ben. Sa mga panahong ito ay nagbibinata pa lamang ako at lumaki ako sa piling ng aking lolo at lola. Si nanay ay namatay nung ako ay 2 taong gulang. Si tatay ay nung ako ay 8. Kaya naman si lolo at lola ang nag-alaga sa akin. Nag-iisang anak lamang ako, kaya naman hindi sila nahirapan. Si lola po ay isang labandera at si lolo naman ay naglalako ng mga kakanin sa iba't ibang baryo na sakop ng aming bayan. Marami siyang mga suki at kaibigan, kaya naman kahit saan ito magpunta ay meron talagang bumibili sa kanya. Hindi po ito umuwi na merong natitira sa kanyang mga nilalako. Palaging nauubos. Minsan naman, Sir Chris, si lola ang nagluluto ng kanyang mga binibenta. Pero kadalasan, siya talagang nagtitimpla at nagluluto ng mga ito. Isang hapon pagkarating ko sa bahay, ay agad kong tinawag ang dalawa. La, nandito na ako." Wala namang sumasagot kaya naman pumasok ako sa kanilang kwarto. Pero wala ang mga ito. Tumungo naman ako sa kusina, pero hindi ko sila makita. Inisip ko naman na hindi pa nakakauwi ang mga ito. Kaya naman mas minabuti ko nang magsaing at magluto ng ulam. Pinalaki po akong responsable. Bata pa lamang ako ay marunong na akong magluto ng iba't ibang ulam. Sapagkat minsan ginagabi na sila ng uwi. At may mga pagkakataon pa na si lolo ay napapasabit sa inuman. Kaya naman ako nang gumagawa ng mga gawaing bahay. Alam ko kasi na pagod na rin sila sa pag-uwi sa bahay. Sa kalagitnaan ng aking pagluluto ay dumating naman si lolo. "Lo, nandito ako sa kusina. Si lola po hindi pa nakakauwi." Ganun ba? O sige, nandun lang naman siya sa kabilang baryo. Merong kaunting handaan doon ng kanyang amo. Kaninang umaga, merong mga pinalabas sa kanya. Hindi na muna siguro pinauwi kasi merong okasyon. Sige lo, tamang-tama. Kaunti lang po yung ulam natin. Baka merong binalot si lola. Magpapahinga na muna ako sa kwarto. At kung makatulog man ako, gisingin mo lang ako mamaya. Sige lo, ako na pong bahala dito. Pumasok naman siya sa loob ng kanilang kwarto. Pero napansin ko na parang namumutla si lolo at hindi mapakali. Para bang nag-iba ang kanyang muka. Nang dahil naman dito ay napagpasyan kong bilisan ang pagluto ng ulam. At nung matapos na ako ay pinuntahan ko siya sa loob ng kanilang kwarto. "Lo, ayos lang po ba kayo? Meron po bang problema?" "Ayos lang ako, iyo. Pagod lang siguro ako at ilang gabi na akong hindi nakatulog ng maayos. O sige na, magpapahinga na muna ako. Gisingin mo lang ako pag nandyan na yung lola mo." Kapansin-pansin ang pag-iba ng kilos ni lolo.
Ang kanyang muka ay parang nangingitim at nanlilisik ang mga mata. Hindi naman siya ganito dati. Sa mga sandaling ito ay napagtanto ko na meron talagang problema sa kanya. Kaya naman sabi ko, pagkarating ni Lola ay agad ko itong sasabihin sa kanya. Bago pa man pumatak ang takip silim, ay dumating na si Lola at merong mga dalang pagkain. Agad naman niyang hinanap si Lolo at sinabi ko na nagpapahinga ito sa loob ng kwarto. Sinabi ko rin naman ang aking napansin at agad naman niya itong pinuntahan. Makalipas ang ilang segundo magmula nung pumasok ito sa loob ng kwarto, ay bigla namang napasigaw si Lola na para bang nakakita ng multo. Kaya naman dali-dali akong tumungo sa kanilang kwarto para alamin kung ano ang nangyayari. Anong problema? Nagulat ako sa iyo. La, kumalma po kayo. Anong nangyayari? Sabi naman niya ay meron daw itong nakitang nilalang sa labas ng bintana na nakatingin kay Lolo ng direkta. Nanlilisik daw ang mga mata. Sinubukan ko namang hanapin ang tinutukoy niya, pero wala akong naabutan sa labas ng bahay. Walang tao at nakasara naman ang pinto ng bakod. Baka namamalikmata ka lang o di kay pagod lang. Oo nga naman la. Wala naman po akong nakitang tao sa labas. Wala po. Hindi naman makapaniwala si Lola sa kanyang nakita at hindi na ito mapakali sapagkat ayon sa kanya ay hindi daw talaga ito namamalikmata. Pinakalma ko si Lola at habang tumatagal ay napapansin ko rin na merong kakaiba kay Lolo. Sa mga sandaling ito ay hindi na ako mapakali. Gusto ko nang humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin sapagkat malakas ang kutob ko na merong nangyayaring hindi maganda. Bandang 8:00 ng gabi ay nagpahinga na ang dalawang matanda. Subalit ako ay alerto at nakikiramdam pa rin. Sinasabi ng aking utak na maganda sa anumang pwedeng mangyari. Kaya naman meron akong itak sa kwarto. Bandang 9:00 ay dito na ako nakarinig ng mga kaluskos sa kwarto ng aking lolo at lola. Sa aking pagtataka ay tinawag ko silang dalawa pero hindi sumasagot. Hanggang sa napagpasyan ko na bumangon at kunin ang itak. At nang makalabas na ako ng kwarto, ay agad akong tumungo sa kabila. Pagkarating ko sa tapat ng kanilang pinto, ay dahan-dahan ko itong binuksan. Hindi ko makita si Lolo at si Lola ay mahimbing ang tulog sa mga sandaling ito. Nakabukas na ang bintana at umiihip ang malamig na hangin. Nasaan na si Lolo? Saan yun pumunta? Pumasok ako sa loob ng kwarto at agad akong nakaamoy ng mabaho at malansa. At nang tumingin ako sa labas ng bintana, ay nakita ko si Lolo na nakatayo at nakatingin sa bilog na buwan. Lo, anong ginagawa mo dyan? Pumasok ka dito. Ang ganda ng buwan. Parang gusto kong lumipad. Dito na nagtayuan ng aking mga balahibo at pakiramdam ko sa mga sandaling ito ay merong nakatingin sa akin, maliban kay Lolo. Kaya naman lumabas ako para sunduin siya at papasukin sa loob ng bahay. Nang makalabas na ako ay agad ko itong hinila mula sa kanyang kinakatayuan. At nang mapasulap ako sa bubong ng aming bahay, ay kitang-kita ng dalawang mata ko ang isang malaking ibon na nakatingin ng direkta sa akin. Ang laki niya at sigurado akong hindi ito pangkaraniwan. Walang ibon na ganito sa lugar namin, kaya naman inisip ko na hindi na ito normal. At ang nakikita ko ay bahagi na ng kababalagan. Iniisip ko rin na isa na itong aswang. Nang makapasok na kami, ay dito na bumalik ang ulirat ng aking lolo sapagkat nung nasa labas ito, ay parang nawala sa kanyang sarili.
Kung hindi ko ito hinila, sigurado na hindi ito aalis sa labas ng bahay. Dito ko na ginising si Lola at sumigaw ako nang sa ganon ay marinig kami ng mga kapitbahay namin. At nang dumating sila ay kikwento ko naman ang mga nangyari. Sabi naman ng isang kapitbahay namin, tatawag sila ng albularyo. Pero nung binanggit niya ang salitang ito, ay nakarinig kami ng mga kalampag sa bubong ng bahay. Pero hindi kami nagpatinag. Tumawag pa rin sila ng albularyo na itago natin sa pangalang Mang Romano. Pagkarinig nila o pagkarating nila sa bahay, ay agad itong napailing habang nakatingin sa aking lolo. Lumayas ka na, kasi kung hindi lalabas ako. Hahanapin kita. Bulalas agad ni Mang Romano habang nakatingin sa paligid. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng malakas na pagaspas sa bubong ng aming bahay. At makalipas ang ilang minuto, ginamot naman niya si Lolo. Hinawaan siya ng isang aswang. At sa tingin ko, suki niya ito. Suki? Sino? Yan ang hindi ko alam. Pero sigurado ako na suki niya ito. Meron ka bang kinain kamakailan? Tumango si Lolo at nagsabi na marami. Kaya naman hindi namin matukoy kung sino ang eksaktong humawa sa kanya. At matapos siyang gamutin ni Mang Romano, ay kanyang iniluwa ang isang itim na sisiw. At agad naman itong dinakip ni Mang Romano. Magmula sa araw na ito, huwag ka nang makikain sa ibang bahay. At huwag kang tatanggap agad ng binibigay sa iyo. Kasi hindi mo alam kung anong meron sa pagkain. Sabi ni Mang Romano. Magmula nga sa gabing ito ay hindi na muling nakikikain si Lolo. Kahit bigyan pa ito ng pagkain ng kapitbahay namin ay hindi talaga niya kinakain. Sapagkat ayaw na niya itong maulit sa kanya. Para bang nagkaroon siya ng trauma. Gumaling naman si Lolo at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang itsura. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento. Hanggang dito na lang.